Ito additional explanation kasi short ako sa time kanina sa first 2 episode. Kung nagkataon na binigyan kayo, no, ng pagkakataon na mapasama sa rankings bawat live ko, and then meron minsan mga tao na binibigyan ko ng 3 question, 5, 10, depende kasi sa reward nyo yon. Yung iba naman may magkakaroon ng free cleansing, yung iba nagkakaroon ng free ritual. Ito yung gusto kong i-explain sa inyo, no. Wag niyong masamain. This is a piece of an advice sa realidad, no. Hindi ako katulad ng normal na card reader na yung gustong yung naririnig nyo is yung mga bagay lang na gusto nyo. So ibig sabihin, there are some card readers na yung lahat lang ng magaganda ang sinasabi, which is given eh. So, di ba? Kung lahat ng bahagi ng buhay mo ay magandang pangyayari, excuse me, bakit ka pa sasabay sa live reading? Bakit ka pa magtatanong sa private reading? Bakit ka magpapa-cleansing, magpapa-ritual? Bakit ka magtatanong pa? 'Di ba? Kung hindi bahagi ng buhay natin ang negative, then we don't need special people like me na magbibigay sa'yo ng predictions for your future. Kasi if everything is given na maganda, wala ka nang itatanong, di ba? Pero ang buhay kasi hindi ganun. Ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na sasabihin mo na gusto kong magkaroon ng anak, ilang taon na kayo nagsama pero hindi kayo binibiyayaan. So, di ba? Magtataka ka. Bakit? Minsan yung iba nagpapakonsulta, nagpapa-undergo ng mga series of options na kung paano sila magkaroon ng anak. Yung iba, sasabihin pa talaga na hindi pa panahon para magkaroon kayo ng anak. Yung iba naman, sasabihin na siguro masyado ka lang stress or kulang ka sa oras para pagtuunan yung pansin na makabuo kayo ng anak. Tapos yung iba naman, hindi nila alam na meron silang minana ng sumpa. Yung iba, hindi rin nila alam may barang sila. Yung iba, hindi rin nila alam na nagayuma sila. Kaya, isa yun sa dahilan na hindi kayo magkakaroon ng anak. Kasi yung gayuma, hindi siya katulad nung napapanood ninyo sa TV na kapag sinabi nyo nangyayari agad. Hindi yun. Kasi may mga tao na napakalakas ng aura, napakalakas ng vibration at saka energy na hindi agad-agad na tinatablan. Pwede siyang sumagi sa isipan ng taong gusto mo, but it will never be a full-blown wish papunta sa kanya. Unless, if there is a professional na tao na gagawa na katulad ko para sa ganyang sitwasyon, no? That is just sa gayuma. So, katulad ko, may panata ako. Hindi po pwede kasi sa akin yung sobra, hindi rin pwede ang kulang. So, kung meron ka pang gustong malaman sa buhay mo, mag-book ka na lang ng private reading. Para sa loob ng 30 minutes, alam mo lahat, di ba? And then, kung sakali man na short ka sa pambayad mo sa reading, then antayin mo ang tamang panahon kung kailan ka magkakaroon ng fund para magkaroon ka ng full private reading. Kasi kung minsan, kahit gugustuhin mo, pero wala kang budget, yun ay isang paraan ng universe at ng Diyos para ilihim sa'yo ang mangyayari sa buhay mo. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ka pa hinog sa sitwasyon. Kaya kung hindi ka man binigyan ng anak, ibig sabihin, nakikita ng Diyos
at ni universe na kung sakaling magkaroon ka ng anak, posible, hindi ka pa prepared maging ina. Pangalawa, hindi ka pa enough para maging provider na ina sa anak mo. And at the same time, posible na hindi ka pa ganun ka-healthy para magkaroon ng isang anak sa tiyan mo. So, a lot of issues na pwede mong isipin. And then, yung pinaka-worst doon is, may mga babae na wala naman silang barang, wala silang kulam, walang ritual, wala lahat. Pero hindi pa rin nangyayari yung mga bagay na hinihiling nila. Halimbawa, yung pag gusto mo mayaman, gusto mo magkaroon ng masaganang buhay, gusto mo magkaroon ng forever, gusto mo magkaroon ng anak, ng negosyo, magandang trabaho, maka-travel abroad. Pero lahat yan hindi nangyayari. Magkakaroon ka man ng pera, nauubos agad. May mga tao kasi na buong buhay nila, iilan lang yung mga taong pwede or nangyari na natulungan nila or napakitaan ng magandang asal, magandang kalooban. So, kung madamot ka sa kapwa mo, huwag kang umasa na gagaan ang buhay mo. Dahil lahat ng pinapakita mo, hindi lang sa kapwa-tao mo, sa pamilya mo at sa ibang tao, ang nakikita ng Diyos at ng universe sa'yo, yun lang din ang binabalik niya. So, ibig sabihin, kapag meron tao na lumabas yung charity card, so ibig sabihin, kailangan mong tumulong. Hindi naman sa literal na tulungan mo yung mga tao sa labas ng bahay mo. Kasi minsan, yung tao sa loob ng bahay natin, alam natin na kailangan nila ang tulong mo. Pero hindi mo ginagawa dahil sa pride mo, no? Dahil sa tampo mo, dahil sa ego, no? Ano bang mangyayari sa buhay mo kung mananatili ka na maging mayabang ka, mapagmataas ka, no? Ma-pride, narcissistic, sarcastic, whatever negative attitudes that you have. Tanungin mo sarili mo, kung ganyan ka hanggang sa dulo, sa tingin mo may taong kahit isa mananatili sa tabi mo para alagaan ka hanggang sa huling hininga mo, di ba wala? Yun yung pinakamasaklap. Kung meron kang anak, tapos hindi mo na alagaan, hindi mo na pag-aral, hindi mo na pagkain, di ba? Hindi mo na bihisan. Tapos dinamihan mo pa yung anak mo. And then it turns out na gustuhin man nilang makapagtapos ng high school, di nila magawa. Kasi kahit uniform, hindi nila mabili. So wag mong sisihin yung anak. Kasi yung anak, lumabas sa mundo na hindi niya alam kung kanino siya ibibigay. Ganon din yung trabaho, ganon din yung negosyo. Hindi mo alam kung kailan uunlad, kung kailan babagsak. Lahat yun nakadepende sa'yo. Nakadepende sa effort mo kung paano siya umunlad. Nakadepende din sa pagtsatsaga mo, pagtitiis mo, pagtitipid mo, kung paano siya bumagsak. Kasi kalimitan, hindi lahat ng negosyo bumagsak dahil sa waldas ang may-ari. Minsan, nalulugi ikaw dahil sa pangit mong pag-uugali. So ngayon gusto kong sabihin sa inyo, yung panata, hindi siya nakatingin sa kung gaano kaganda yung buhay mo. Hindi siya nakatingin sa kung gaano ka-open sa lahat. Yung tinitignan niya, yung budhi mo, malinis ba o hindi. Kasi pag hindi siya malinis, ibig sabihin, huwag kang umasa na matatanggal yung mantsa biglaan. It's a long run process. Pero pag mabuti kang tao at may maganda kang kalooban, kahit hindi mo inaasahan, binibigay. Okay?